Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:00. Babayan ko at mga istorya, handong, pagpanghangkat, kag kadalagan. Mga istorya sa mga babayi nga makahatag sang inspirasyon, aton pamatian. Mga babayi nga baganihan sa ilatag sa kapatag nga wala nagaatras sa mga pagtilaw. Mga eksperto nga magahatag sang ila mga pananaw, kag mga babayi nga ang istorya sang pagpangabuhi pinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babayi Ka. Kada Martes humaling 1:00 tubtob 2:00 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga magahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babayi Ka. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Babayan ko at may silbi sa lipunan di pa ang karapatan sa mga usapin sa edukasyon. Sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Babayan ko at may silbi sa lipunan di pa api. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin sa edukasyon. Sana'y Ngayong hapon mga kabyanan, welcome sa isa namang edisyon sa programa Babayi Ka. Temporary ako na nag-aatalos sa inyong sining regular anchor, si Miriam Grace Ariñeta. Ako naman si Bing Pabiona until 1:55 kita. Subong yang hapon ang atong siniyang mga dinapit for this edition si Juliet Besa, Regional Program Coordinator sang Sustainable Livelihood Programs ng Department of Social Welfare and Development Region 6. Ibalo nato nanong functions ining SLP program. Madamo nga mga programa ang DSWD mga kabyanan. So ibalo naton sa bahin naman sang social o Sustainable Livelihood Program sang DSWD. Nagiban pa nga mga concerns down Department of Social Welfare and Development. Pero bago na subuya nga Martes, May June 3, 2025. Medyo may kapaang pero daw may may arasang ginabanta nga pagtupa sang ulan. Ibaloon naton ang latest sang lakat sang panahon sa aton nga linya ang Pag-asa Iloilo si Jeff Makiling. Balon tabla kay Jeff ang update no kon ang aton sa niya lakat sang panahon subong yang adlaw. Jeff, good afternoon. Yes, may ang update na naman update sa Subugan daw Tuesday June 3, 2025. Tapos po sa mga apekto sa Luzon, meanwhile diri sa Tangsawat sa Visayas maging magagalong to pag-ahitan magdala tayo sa mga pagbalang pangilat at panagot o tinitan o kadat sa restaurant. May natutog sa sarangang pagkasya nga baka na makatulugan sa pagkakaan pagatnan para sa hayop diri sa Watong Visayas, mahanay tutog sa sarangang tayo para sa mga pagatatan diri sa itong katugatan. Pagkatemperature natin, 26 to 33 degrees Celsius. Sa mga forecast na maximum city na sa 42 degrees Celsius. Ang daw ng gagawin lang, 5:36 yung gatang aga, magatuloy mo siya 6:09 p.m. karon sa tabi. Sa mga dito sa update sa inside dito sa first station, ako sa makilang. Salamat. Yes, Jeff, bali ang aton sining heat index subong hapon mga labot sa pila, Jeff. Yes, ang bali sa subong na mga na-record na heat index as of 1 p.m. at 41 degrees Celsius. May mga areas subong nga nagaulan man. As of now, wala na may na-observe na significant pagkatupa ng ulan other than now sa may southern part sa Negros
Kasi din may ara na matang ipagawa nga thunderstorm advisory. Ano subong ang ano gani weather system nga nag-apekto sa aton? Localized thunderstorm, ma'am. Locally thunderstorm. So may mga pagpanagap later sa gabi usually Jeff, no? Yes, so ito ma'am, amo na siya ang kalabanan na factor niya ma'am or dala sa inyong resistance niya din may pagdagal o mga pagpapaulan particularly sa hapon, gabi, kagahong dapat ma'am. Yes, pero kung locally thunderstorm na nag-apekto sa buong sa aton, may mga iban pa nga mga sa inyong monitoring sa forecast ninyo, may mga ara ng iban pa nga disturbances outside PAR? As of now, ma'am, wala na pinaginapantayan niya any weather disturbance sa sunod pagpag sa PAR natin. Okay, sige. Jeff, salamat. Yes, ma'am, salamat po ma'am. Yes, mayong hapon na batian mga kapiyan ng pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton si pinagkauling ng nakatsang panahon subong iya kadlaw. And sa aton man sining mga gina-monitor mga kabyanan in the past few days no sa mga nagakanabo man and ang pagbantay sa Department of Health sa bahin sa sining naguluwa naman nga masakit mga kabyanan ng Mpox nga kung sa diin sa bahin sa Western Visayas may mga ara na nga confirmed cases no particular diri sa Iloilo province kag Iloilo City. Ang paghalong gid isa na sa mga ginatumod sang Department of Health ang ginapabalik gani no sang DOH ang paggamit sang face mask mga kabyanan. Nagpadulong ako sa Kapitolyo Provincial subong iya nga aga and ang ila sini iya nga pagpasulod sa mga elevator dapat kuno hindi gutok no sung una na tag pulo o kung sobra lang sa isa ka pagbiyahe sa elevator pero subong ara na sa 5 no o kung 5 lang gid ka tawo ang dapat nakasulod ya sa bahin sang ila sining elevator. Maayo man na no kay at least aware dapat mangin aware ang tanan no para malikawan ining pagsaka sang kaso sang Mpox mga kabyanan. Also ang dengue ang ining panahon sang tig-ululan isa man na sa mga ginatumod nga nagasaka ang kaso. So maghalong-halong mangin alerto kita magpanindo sa atong palibot. Kung ano naman nga mga nabatyagan o obserbahan sa inyo sining lawas, magpakonsulta. No? Early detection, mas importante. Suno iya sa Department of Health mga kabyan. So isa na sa mga luyag naton nga hibaloon sa sining sitwasyon karon hindi lang dengue, hindi lang Mpox, no? COVID ara naman no hindi ini madula kun padayon kita nagapaliwala sa mga sitwasyon. Ginawalat natin ng signal from Juliet Besa, mga kabyanan. Maghatag na ako sa pila ka mga pahanumdom sa akong pagbalik. Hopefully, may ara na kita sang linya with Miss Besa. Stand by. For 53 years, the people suffered. From heartless communist terrorists. Who killed thousands and are killing thousands more? They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered. For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliin maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insects tenants, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon.
Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunang ito. Game, 1, 2, and... Pahatuhod, balikat ulo, itapetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Sa Philippine Economic Briefing, inilahad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na unti-unti nang nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas sa epekto ng pandemya. The country is on its way to a strong recovery from the pandemic and a robust, broad-based growth in the next 6 years. Kanya rin inilatag ang nakikitang solusyon sa inflation at kahirapan sa bansa. We will focus on agriculture as a strong driver for growth. An efficient and modern agriculture sector will ensure food security for all and reduce poverty incidence. Sa huli, kanyang ibinida ang mga hakbang upang masiguro ang pagbangon at ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. My government will swing the doors even wider for high-value investments from both the domestic and international business communities. More investments mean higher economic activity and more quality jobs, and then a better life for Filipinos. Pangulong Romualdez Marcos Jr. Sa 77th United Nations General Assembly. Sa Radyo Pilipinas. Special coverage. Sana'y tinaki ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pag-unlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa kami ng ilog, nagkakamatay ng mga isda na lang nasuso. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig.
Ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wise na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time mga kabayan is 1:16 sa ato sing pagpangalaga diri sa programa ang Babayi Ka. Atong dinapit subong iyang hapon is Juliet Besa, Regional Program Coordinator sang Sustainable Livelihood Program sang Department of Social Welfare and Development Region 6. Balon ni bala kay Juliet no ang ano gid bala ang function sang SLP mo ning amon sa niyang amoyning acronym no sang Sustainable Livelihood Program o SLP. Kaya sa aton linya si Juliet Besa. Good afternoon, Juliet. Bing. Ang microphone mo siguro naka-off. So, ipatunog-tunogalan dali ho ga. So, yes, Juliet, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Audible ako, ma'am. Yes, okay, good. 5x5. And ang aton sa iyang paghahambalan ang Sustainable Livelihood Program sa Department of Social Welfare and Development. So, para ma-familiarize no dugang ang mga tagpalamati sang Radyo Pilipinas so nakatutok sa aton nga Facebook page ano bala ang ining Sustainable Livelihood Program sang DSWD. Good afternoon, Ma'am Bing. Go ahead. I hope audible ako ni audio no. Maayong hapon sa aton tagpalamati sa subong nga programa no sang Radyo Pilipinas. Entitled Babayi Ka. So, una sa tanan, no, salamat Ma'am Bing sa kahigayunan nga makashare naman kita no, natukoy sa Sustainable Livelihood Program sang Department of Social Welfare and Development. So, para sa ibalo sang tanan, ang Sustainable Livelihood Program is the lead capability building program no, nga gina-implementar sang PSWD, which is considered as one of the big ticket programs no sang ahensya. Nga ang tinutuyo maimprobar no ang socio-economic status ang aton nga mga program participants. So ang aton nga mga beneficiaryo, kung masami naton tawgon, gina-refer naton sila as program participants because ginakonsiderar naton sila no nga kaupod naton sa pag-implementar sa sini nga programa. Magkabal kita SLP kung Sustainable Livelihood nga mga programa nga da makasustener nga mga palangabuhian no in simple terms sa aton di ba kag ano bala mga services naman kag mga aktibidad nga ginahatag sang programa sa mga beneficiaryo sa Region 6. Okay. So sa implementasyon no sa Sustainable Livelihood Program diri sa Region 6 nagahatag kina no sang duha ka klase ka serbisyo sa aton nga programa. Ang ginatawag naton una nga micro enterprise development track naton kung sa diin ini siya natukoy sa paghatag no sang seed capital fund sa aton nga mga qualified nga or eligible nga beneficiaries sang program agud sa pag-establish no sang ilang
micro-enterprises o kung dugang kapital sa ilang existing nga daan nga negosyo. So ang isa pagid naton ka serbisyo nga ginahatag under sa Sustainable Livelihood Program is pinamaagi sa employment facilitation track naton, kung sa diin ini naman siya para sa paghatag no sang bulig sa pagpangita sang trabaho no sang aton nga mga qualified program participants or ginatungod naton nga employment facilitation track. Usually anong mga livelihood program nga ma-avail sang beneficiary Juliet? Okay, so kung ang aton nga beneficiary mambing no or ang aton ginatawag nga program participants eligible no sa programa sa Sustainable Livelihood Program, ang mga proyekto or mga negosyo nga masami nila ginapapunduhan kung qualified sila no sa aton nga programa, madamo nakita sa halimbawa no may ara sila nga ginapatukod nga projects na tuhoy sa mga water refilling station for example. Kung sa din ang ating program participants gina-encourage tagid no nga i-organize sila as Sustainable Livelihood Program Association or kung ginatawag naton nga SLPA. So depende sa proyekto or sa need nga ma-identify sa community no. May ara man kita nga mga projects like mapatindog sila sa micro gasoline station, laundry shops and the likes no. So madamo ang klase sa mga proyekto ang pwede nila mapatukod. Depende sa need nga ma-identify sa resources nga present sa community. Yes, you mentioned nga depende no sa grupo kon organization, association. Pero kung individual hindi sila ka-avail. May gina-cater man kita mambing nga mga individual naton nga mga program participants no kay depende man ina sa magiging assessment sang aton nga mga field project development officers. Pero sa subong nga tuig kay ang priority naton nga hatagan sa Sustainable Livelihood Program are ang aton nga mga 4Ps nga mga beneficiaries or households no. So since Sustainable Livelihood Program kumbaga ginatawag ta siya nga exit strategy sang aton nga 4Ps households no, ginaprepara naton sila nga mag-join sa community activities which isa ina nga pamaagi ang aton nga SLPA no, kung sa diin may ara sila nga support group para makabulig sila pag-improve sang ilang level of well-being. Yes, kung paano yun ginapili o kung ginasala ang mga beneficiary before sila nga makabaton sa mga services under the program. So ang aton nga program participants bago sila maka-avail sa aton nga Sustainable Livelihood Program, gina-undergo ni sila naton sa eligibility assessment kay tungod ang programa may ara nga eligibility criteria ginasunod. So priority naton mambing mahatagan sang Sustainable Livelihood Program ang mga households no nga nabilong sa poor household naton, prioritizing our 4Ps beneficiaries. So in kaso nga hindi sila nabilong sa 4Ps household no, naga-undergo na sila sang aton assessment nga ginatawag naton nga SLP means test para ma-assess naton kung eligible sila or hindi sa Sustainable Livelihood Program. Usually ang sa association may idea ikaw Miss Juliet kung pila na SLP association sa region? For this year, Mambing, we have already organized around 350 Sustainable Livelihood Program Associations, no? Which nag-undergo ina siya sa ginatawag natin yung proseso sa pag-organisa natin sa ila. So, nag-undergo na sila sa mga necessary activities, halin sa social preparation activities, no? Hasta sa pag-organize sa ila nga maging isa na sila kalihitimo nga asosasyon eligible to receive SLP grants. Usually, pila ka porsyento sa association, for example, ang mga kababaihan? Okay, so base sa aton nga datos no sa subong nga tuig, on the average out of 100%, usually nag-range siya around 75 to 80% no nga female ang naga-lead sa mga associations naton, and even sa membership nila
mas majority gid ang kababaihan no nga naga-compose sa aton nga mga SLPAs nga gina-organize. So dira pa lang sa association pa lang gali no, ara sa 80% ang kababaihan. So empowered ang ina nga programa sang kababaihan. Ano ang role naman sang SLPs pagpauswag sang socio-economic status sang mga beneficiary? So ang role ni SLP no sa pagpauswag sa socio-economic status lantawon pa for example no ang case ng aton ng mga 4-piece household. So ang contribution dira ni SLP is ang improvement sa may contribution kita no sa improvement sang level of well-being sang aton nga mga 4-piece beneficiaries, specifically contribution towards sa ilang socio-economic status. Tungod nagahatag kita no sang seed capital fund para sa pag-establishar sang ilang mga micro enterprises or whatever ang project na identify nila, ang profit no or income nga nagay nila sa association project or sa mapa-individual project man nila siya, nagabulig siya no sa dugang nga kita sang aton nga household members, especially sa aton nga mga 4-piece beneficiaries. Yes, na-mention earlier nga gina-encourage ang pag-organized into association no asang SLP. So ano ang paano ini ginatukod ang SLP association? So, sana mention ka na kaina mambim no, may ara kita nga proseso nga gina-undergo which ang ginatawag natin nga social preparation activities kung sa diin nagapatawag kita no sa paghinunanon sa aton nga mga potential program participants no sa kada munisipyo or kung sa diin man na siya nga barangay nga na-identify natin as priority for implementation. So, pagpatawag sa ila, nagakanda kita sa program orientation, ginapaintindi sa ila kung ano ang Sustainable Livelihood Program, paano ikaw maging eligible to avail until such time na nagakanda kita sa mga leadership trainings no hasta nga maka-identify sila sang potential nila nga mga leaders for example. So, part sang activity is kilalahon ang potential sang kada miyembro or participant agud mas mapili nila kung sino among themselves ang magapanguna or serving opisyalis ng asosasyon. So nagapati kita no sa prinsipyo sang community participation and community empowerment kung sa diin sila mismo sa giya sang aton ng mga field project development officers ang magapili kung sino ang nahamutan nila na maging leader sang ila association. So sa dira naga-elect kita no sang ila nga mga tagsa ka opisyales pag naga-formulate sang ila nga mga vision or kung ano ang ila nga pananawan no nga malabot sang ila nga asosasyon sa sulod sang pila ka tuig, ang ila nga misyon or mga tika nga dapat ila himuon para malabot ang ila nga ginahandom para sa ila nga asosasyon mismo, and of course ang constitution and bylaws no ginabuligan ta sila sa pag-formulate sang ila nga mga patakaran no kung paano nila patikangon ang ilang grupo or asosasyon at the same time kung paano nila i-manage ang ilang association. And also, ginabuligan taman sila no, gina-providean ta sila sa technical assistance paagi man sa pagkipag-angot sa mga nagakalain-lain nga ahensya sa gobyerno like ang mga registering bodies of the government naton such as the Department of Labor and Employment, ang Cooperative Development Authority kung ready na sila maging cooperative, or from the Securities and Exchange Commission no or from the Department of Trade and Industry para maka-acquire sila sang legal entity no sa ilang association. So amo na siya ang proseso mambing na ginaagyan sa aton nga mga beneficiary. So program participants no para ma-organize nila natin sila as SLPs. Yes, and ang isa na da sa ako di SLP sustainable. So ano ba lang naton paano ma-sustain no? Paano na ma-sustain sang association ang ila sa nga palangabuhian kay I know sa iban man mga programs sang Department of Social Welfare and Development may monitoring no. So paano ginabuligan ang mga association agud mapadayon no sustain ang ila mga project Miss Juliet?
Okay. So sa nahambal mo naman Bing, no? Ang monitoring isa ka factor no nga determine or naga-contribute sa pag-sustain sang aton nga mga asosasyon sang ilang nga proyekto. Actually for Region 6 mi ara kitang assigned or designated nga mga monitoring field implementers or project development officers ang ginatawag naton nga sila naga-take charge sa pag-monitor sang aton nga mga projects nga na-implement sa tagsa-tagsa ka barangayan or ka tagsa-tagsa ka munisipyo. So frequent may ara kitang frequency no for monitoring. During the monitoring activities kina-provide naton sang technical assistance no, for example ang pagplastar sang ilang nga financial records, especially that kung kwartang daan ka isa mun ang halinan sang disgustuanay or hindi pagintindihanay among the association members. So ang aton gid gina-push nga may transparency no within the SLPA nga present. Kay kung plastado no ang ilang nga mga records intindihan nila kung di nagakadto ang ilang nga mga manggad sa asosasyon, maintindihan sang kada miyembro or opisyal ng ilang katungdanan, dako na siya nga factor no nga naga-contribute sa pag-sustain sang ilang nga project. And of course, recognize naman no may challenge man yung pangatubang ang programa because hindi man amo na kadamo ang aton staff, but we are maximizing also the support of our partners from the ground, especially from the local government units, no, and with the help of other agencies, partner agencies naton, and even the academies sa pagbulig monitor no sang aton nga mga projects. Sa monitoring and frequency nga gina-mention mo, Juliet, bali frequency mga pila ka times in a month or in a week bali sila nga gina-monitor? No, ito datong signal with Miss Juliet, no? Ang aton sa niya nga interesting ang aton topic mga kabyanan, no? Kay it's because sa sining sustainable livelihood program sang department, hopefully makabalik siya, no? Kag live lang ko message sa Roy ha. And ining pag sustain sang mga palangabuyan, mga beneficiary, kag ang pag-prioritize sa mga 4-piece beneficiary no sa Pantuwid Pamilya Pilipino program ang ginahatagan sang prioridad sa sining mga other programs of the department mga kabyanan. So ada kita sa sining nga ginasiling no ang mga pagpanghangkat nga kung sa diin da gamay or pilalanggid no mga ila sini staff for the monitoring. Miss Juliet, bali ang sa monitoring and frequency nga na-mention mo, ano tawag ni ang frequency, ano ka frequent? Pila ka times in a month or in a week ang imo ang ila sini nga pag monitor, pag tanaw sa programa or projects nga gina-implement nila, Juliet? Mambing, ang audible ako, pasensya, medyo intermittent ang akon nga signal. Okay ba ang akon nga salod? Yes, correct. 5x5. So, batian mo ang akong question kung since yes, mentioned. Okay, go ahead. As to frequency of monitoring, ma'am, as per program guidelines, no, we are required na i-monitor ini ang mga projects natin every 3 months. But depende ka isa kay kung kinahanglanon sa asosasyon nga balikan mo as frequent no as possible ginapanaugan gina siya sang aton nga mga field project development officer sa ground. And in kaso man no nga masako gidang aton nga mga PDOs kaysa na mention ko kaina challenge isa man ka challenge ng program ang kakulangan sang staff naton, but some of our local government units we are lucky no that they have created a technical working group no to help us monitor our projects. So every month naga-visit na sila sa aton nga mga projects because kung visible no ang aton nga mga staff or ang staff sang LGU sa aton nga mga associations, mas na-encourage and mas ma-motivate sila no sa pagpatigayon sang ilang tagsa-tagsa ka mga negosyo.
And na-mention mo kaina, sa 350 plus ang association no nga gina-cover ninyo o gina-monitor. Sa bahin naman sang bilang leader no, bilang isa ka babae nga leader. Ano ang inspirasyon nga nagasulod nga nagsulod ka no? Ikaw bilang leader sang sininga program nga anong inspirasyon mo nga nagsulod ka sa public service? Ilabi na sa Sustainable Livelihood Program. Actually, siguro Mambing, matrace ba ko siya, no? Since I have been an scholar ng bayan when I was in college and na-inculcate man sa aton nga mind, no? Ang paano ikaw magbalik sa gobyerno sang benepisyo nga nakuha mo. And speaking, wala man kita nagdako sa pamilya nga very blessed but nakita and experience personally kung paano ang tagsa ka households naga-suffer sa kaimulon. So isa na siya siguro sa hugot no nga ang nagsulod kita sa serbisyo publiko. And with my experience sa NGO before my stint sa DSWD, I was really inspired no and ang sense of fulfillment of doing community development work sa ground. Mas damo siya sa realizations nga nahatag sa akon and an eye-opener no sa akon man mismo. So siguro hindi ako magdugay sa serbisyo publiko kung ang ginapanumdum talang kaisano matrabaho before the sake of sweldo. But for me, Abe, I enjoy my work. And most importantly, it's not the salary that you earn siguro, but that you touch no sa community. Kay even before I became the program head of Sustainable Livelihood Program, I have also been a field implementer. I started from rank and file. So na-expose ako sa community no, ay nakita ko nga nagkakinahanglan sila sang bulig. So siguro it's more than my personal choice. It's also a calling, no? May divine intervention man because I know nga ginbutang ako dili sang makaako no because may purpose siya nga ginsulod niya ako sa serbisyo publiko. And amo na ang ginahambal ko nga ang sense of fulfillment kung may tawo ka nga nabuligan, ang pagpasalamat nila sa nabulig mo sa ila, hindi mabaydan sa kung ano man na siyang kantidad no nga ginabato nimo from the work that you do. And most importantly, ang trabaho abi nagiging work becomes play when you enjoy doing your job. So it's more of being doing passionate and being compassionate no sa trabaho nato. So amo na siyang reason nga nagsulod ako sa public service and even for almost 11 years I stayed with the department. So time for giving back daw kag makita mo ang effect bala nga siguro ang passion kag ang makita mong effect nga sa nabuligan mo sa mga serbisyo man through the government agencies o mga programa sa idalong sang ahensya sang gobyerno. And also Juliet, anong mga na-mention mo kaina to ang mga challenge man in implementing sa program nga gamay lang ang inyong mga staff for the whole region. So ano pagid nga iban? Anong mga kabudlayan nga imo natubang bilang isa ka babayi nga may mataas nga posisyon sa sining program? Siguro isa ka challenge from being no is on how you balance your personal life and your work no because dako nga responsibilidad man ang aton nga ginapangatubang because para sa impormasyon man sa tanan no ang SLP isa siya ka dako nga programa nga dako man ang expectation no sa program para maka-contribute kita sa pag-improve sa well-being sang aton nga mga program participants. So siguro amo ina siya no kung paano mo balansihon kay
may kabataan man kita nga kinahanglan nga giyahan, no. And of course bilang iloy sang programa man, kinahanglan mo i-manage ang damo man nga staff, no, 250 plus nga staff assigned sa different regions, no. Siguro it's more of balancing your personal and your professional nga life. And so paano mo gina-juggle? How many percent sa family and pila ka percent sa trabaho, and ang imo ba lang nga mga kabataan need more time subong or independent na? Pilang mga edad nila, Juliet? Actually, they are still in elementary, no? Incoming grade 3 and incoming grade 1. But siguro, it's more of prioritizing, no? What's important and what's urgent, no? So, as to percentage, siguro, mambing, depende siya sa need, no? Na gina-require. Everyday, yes. Because kung natabunta ako sa DSWD, kaya when duty calls for you, bisan kagabihon or weekends, because wala mo siya ginaisip, no? Ang wala mo siya ginaisip, wala nga weekend siya, pero kinahanglan mo respond sa mga concerns, for example, even weekends. So siguro, depende siya, mambing, hindi ako kahatag siguro sa exact na percentage, pero depende siya sa needs sang trabaho kag sa sa personal life. Ang importante, ang pag-iyata sa kabataan ka, even hindi mo siya bala kay weekend ako gapuli because I'm not from Iloilo City but from other province, and kung Saturday nag-eskwela kita sang masters, no, sa social work. So depende lang kita sa pag-prioritize sa aton nga mga ulubrahon kag sa oras. So mapaigo-igo taman siya. Yes, so superwoman gani, no? selfless ang imong pag-attender sa imong work, sa family, kag personal mo gidjai ati nag-eskwela sa imong masters, no? So amo na ang role sang babayi as a leader, no? Kag ang passion mo abi mo. Tapos ang hugot pa ang imo sini nga pag give back sa community, sa service man. Yes, dugang pa nga mapamangkot, no? Damo, may pila pa ka pamangkot sa imo. Juliet, paano mo ginabalanse? Amo na din na-mention natin kay na ginabalance, syempre, prioritization ng ginos ng imong mga trabaho. Ano naman ang imong mensahe sa kababainhan nga luyag naman magserbisyo sa community? Pareho mo, do you encourage man sa ila? Kaya ang imo ya depende sa kaina sa foundation mo, no? Pag na-mention mo man, passion nimo, kag what had happened in the past, sa imong background. So, ano naman ang imong mensahe sa kababainhan? Nga luyag man maghatag serbisyo sa community, pareho mo. Sige, thank you again, Bing, no? So, sa mga kapareho ko, kababainhan, no? Damo kita sa roles na gina-perform sa aton mapa-personal man or professional work, no? Siguro ang something nga i-instill tagin sa aton utok is that ang tagline naton perme nga babayi ka, hindi babayi lang, no? So we are at par with other gender, with other sexes, no? Nga ara sa society, and what other gender or like what men can do, we can also do it, no? I think we just have to be passionate sa kung ano man ang advokasya naton, kag kung ano ang goal naton sa kabuhi, no? So what's important is klaro sa imo kung ano ang goal mo, ano ang tinutuyo mo nga nagatrabaho ka, for example, no? Like sa aton nga mga SLPAs, no? Klaro dapat sa imo kung anong gina-investyon nimo sa imo kabuhi or sa imo man career,
and always believe in your capacities and your potential nga may mahimo kagidya kung gusto nimo kag you put yourself into it, no? So para maabot mo kung ano man ang handom mo sa kabuhi. And ang pabulig naton sa isig katawo naton, hindi lang siya because of material, no, nga makuha naton, but more importantly, no, ang at the end of the day, ang pagpasalamat sa tawo sa bulig nga nahatag nila bisan pagpatigayon lang ina, no, kung ano nga mga services ang ma-access niya. For example, hindi lang sa SLP but with some other programs, no, sa agencies, dako na ina nga bulig ang pagiya sa ila kung paano nila ma-access ang services ng government. So amo na siguro, Ma'am Bing, ang akon nga mensahe, no, sa akon nga mga co-women out there nga nagapamati sa subong naton nga programa. Kagay no, Department of Social Welfare and Development, madamo ang mga department heads, dira akong chiefs nga kababainhan, di ba? Yes, Ma'am Bing. Basta gani public service, kaya ang impresyon bala nga tikon babae ka, mahapos kaya palapitan, pag ang serbisyo sa community mas humok ang dating compared sa lalaki, correct, Juliet, no? May may charisma. Tender love here. may touch, Ma'am Bing. Yes, especially siguro kung ikaw isa na ka-Iloy, no? Kay mas maintindihan mo ang sirkumstansya nga pangatubang sang tagsa ka kliyente nga nagapalapit sa inyo nga opisina. Yes. Since nga juggling of time, prioritization, kung anong unahon mo nga i-obrahon kiti family, education ng kabataan, ang obra pa, monitoring, pag-attender sa staff. So, ang pamangkot da, sa self mo pagali, no, may ano ka pa, may masteral pa. So, ang padada, pila ka percent ang tulog? Pila ka percent ang tulog mo na lang, Miss Juliet? Makatulog pa ba ako minimum of 5 hours, Ma'am Bing, no? 5 to 8 hours, makatulog pa ako, Ma'am Bing. So, it's more of, siguro, doing efficient work, no? How you make use of your time, no? Significantly sa imong trabaho. Kiti, amo na gani hambag ko kaina, depende siya, no? Prioritization lang of what's urgent and important, no? So, if you're required, nga kinahanglan mo na ubrahon ng trabaho, nga hindi na siya pagpabuyan-buyanan or pabosan pa, kung pwede mo lang siya maubra. So, yes, balik ko gamay sa SLP, kaya na-mention ni mo kaina, nga example is the water refilling station. So, sa ina nga program, mga pila ang ginahatag nga budget for minimum until maximum for the SLP. Sige, mauna lang ko siguro, Ma'am Bing, for the maximum, because for a water refilling station, medyo requirement siya sang dako nga capitalization. So, sa aton nga guidelines, we can organize, no, an SLPA up to a maximum of 30 members, wherein ang aton nga cost computation for each member, no, is at 20,000 pesos. So sa isa ka association, mahatagan ta sila sang maximum of 600,000 pesos. So amo nang start-up capital nila for the refilling station. Yes, Ma'am Bing. And for some areas, no, may man din gina-provide counterpart ang aton nga mga local government units, no, especially in the form of, for example, lote nga patindugan sang ila nga mga water refilling station, and ang 600,000 na gina-provide nato, no, makadto na gina siya sa equipments, no, kinahanglanon para sa ila nga project. Okay. So madamo pa nga iban nga mga programs nga gina-applyan nila for Sustainable Livelihood Program. Yes, Ma'am Bing, no, depende. Actually, hamad ko kaina sa need nga ma-identify sa community, vis-a-vis the resources present, and of course, sa market, no, nga market opportunities nga ara. Yes, madawa pa ko tani sa mga pamangkot, Miss Juliet, but
We have 5 minutes na lang, no? Ang aton sa niya nga nabilin. So, siguro, ano ang imo pa nga mo yun o kung handom para sa mas madamo pa nga kabamainhan nga magapanguna sa mga programa pareho sa program nga SLP? Sige, siguro looking at the lens no of being in the government service, sa pareho ko kababainhan, hindi kita magkataka no sa pagserbisyo, hindi lamang sa ahensya no ginasabisyohan naton, but more importantly sa tagsa-tagsa kapumuluyo or kliyente nga nagapalapit sa aton nga opisina. Hindi mo man siya mahapantanan, no? But ang bulig, hindi lang naga-refer sa material nga bagay nga pwede mo mahatag. But bisan sa simple nga bagay nga pagpamati sa istorya sa kliyente mo, kung may problema siya, for example, or pagpatigayon kung di niya ma-access ang services ng government, or kung sino nga tao ang ginapangita niya kung mag-approach sa opisina niyo, dako na gid siya nga bulig no para sa ila. And at the end of the day, nagabulig kita sa tag-sa ka-community sa kiniserve ta, not because of monetary reward, bonus na lang na siya, no? But more importantly, sa ang aton reward nga i-reap naton sa babaw, no? Nga hindi siya mabaydan, no? Ang change, ang impact nga nahatag naton sa kabuhi sang isa ka tawo. So, amo na siguro bilang isa ka babayi, kadamo gid kita sa pwede mahimo. Hindi lang kay babayi ka lang, but babayi ka gid ya. Example sa imo man nga mga paghatag kay ina sa imo sa nga background, no, rose from the rank, and now look at you, no, ikaw ang nag-head sa isa ka program nga which is may mga tao pa under you, gina-manage mo, gina-monitor man. So, what I'm thankful man guro mambing no is I am blessed with the dynamic people, especially sa opisina man no, sa Regional Program Management Office, and of course down to the provincial staff and to the respective municipalities no nga na-assign ng aton field project development officers, and of course sa support man sang management no nga ginahatag sa aton, because nagiging mahapos ang mga bagay-bagay kung ang suporta kag pag-intindi sang kada isa ara gid. Yes, shout out, a minute na lang nabilin. Shout out na lang, Miss Juliet. Go ahead. Sige, shout out to all angels in Red Vest, no? Thank you for the opportunities nga ginhatag sa aton, no? Sa aton nga mga program participants nga base nagpamati subong yung hapon gid sa tanan, and padayon naton nga pauswagon, no? Of course sa tanan nga mga SLP staff nga nagapamati dira, maayong hapon gid sa inyo. Padayon kita sa aton nga kausa sa pagserbisyo sa tagsa-tagsa komunidad. And of course, shout out din kay RD Arwin Razo and Ardo Cat, Arda Estember, and sa tanan yung mga division chiefs and program heads no sa DSWD Field Office 6. Maayong hapon sa tanan, ma'am. And Ma'am Bing, thank you again for the opportunity no nga maka-share kita sa aton man personal and professional nga journey sa programa naton subong nga hapon. Yes, very proud. Ako is bilang sa mga kababayi, very proud ako sa nalabutan mo, Miss Juliet. Thank you very much. Good afternoon. Thank you, Ma'am Bing. Good afternoon. Kanang ipamatian mga kabiyanan ang isa sa mga babayi no nga aton sa nina-imbitaran subong iya nga hapon naghatag sa aton sang iya sa iyang experience no kag karon gina-attender nga isa sa mga programs sang ahensya sang gobyerno ining Sustainable Livelihood Program kung sa diin ang pag-anugid no pag-umpisa niya from the ranks no. Nagsaka ang niya sa iyang posisyon because of dedication, passion niya sini, and giving back no, sa community, kag syempre pa sa gobyerno, nga nagkatagman sa iya sa kaygayunan, nga mangin isa ka professional ng mga kabiyanan. So, isa ini sa madamang mga ehemplo sa mga kababaihan, kag karon empowered, no? Kag
ara siya sa pag-monitor man sa mga programa sa community and dapat ianta ang pila sa mga ila sinigang gina-monitor nga mga association sa bilog iyang Western Visayas. So, anani lang pamatian sa ngaton sa iyang mga na-accomplish nga mga accomplished nga mga kababaihan diriya sa Western Visayas. Actually, ang Department of Social Welfare and Development naga-empower gid no sa mga kababaihan through their programs no. Makita naton kag na-mention ko man kag napamangkot man naton si Miss Juliet Besa ang amoy ang ahensya may madamo sang kababaihan nga mga hepe sang nanuhay-tuhay nga mga section sa amoy nga ahensya. So thank you very much man kay Miss Juliet Besa, Regional Program Coordinator sang Sustainable Livelihood Program sa Department of Social Welfare and Development, Field Office 6. Namiyaw kita anay sa mga naka-tuned in for this edition, si Inday N. Thank you very much sa pag-tune in diri sa Radyo Pilipinas. Mayong hapon kay dira sa tanan nga mga staff no kun mga employees sang DSWD. Mayroon ko ang iban nga wala na mention kaina ni Miss Jessie, si Bong Aventura, si Vincent. Hi Vincent. Vincent Palencia. Thank you Gid, no? Si Ma'am Aldea Tarosa. Hi Ma'am. Good afternoon. Mayong hapon Gid. Thank you for tuning in. Si Gracia. Si Ma'am Rosalina Orbe. Thank you Gid. Si Miriam Gid. Thank you Gid. No? Si Ma'am Bona Magbanwa. Thank you Gid Ma'am. Salamat Gid for tuning in. Si Dre Navarra. Thank you Gid. And si Diane Villanueva Capili. Thank you. And si Roda Patengo. Thank you, Gid. Salamat, Gid, sa pag-tune in sa Radyo Pilipinas. And I know, Gid, na pamatian Gid kaina si Ma'am Juliet and also si Roda Patingo Liwat, no? And also si Cherry Regado. Thank you, Gid. Kag si Joanna Situval. Thank you. And sa mga ma-drop by later on sa program o sa sining programa, thank you Gid. Salamat sa inyo pag suporta man sa programa Babayi Ka. Mga partners ko naman sa technical side sa studio. Sa akong partner sa technical side sa studio, si Roy Louis Kaipang, sabay naman sa transmitter. Si Bong Aventura. Same time sa next week mga kabyanan, ang programa Babayi Ka. Kaupo din nyo ang inyo sining regular anchor, si Miriam Grace Ariñeta. Subong lang gid ni hapon, nagtalos ako sa iya sa sining oras. So thank you very much. Wala na kusang oras mga kabyanan. Salamat kids sa inyong pagpod sa ako. Ako naman si Bing Pabiona. Maayong hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.